Magandang araw po mga ka-opinyon. Boy Opinyon po ng Boy Opinyon TV. Kamusta po kayo? Sana po maayos kayo. At sa mga ka-opinyon po natin na OFW dyan, kamusta po kayo? Sana po maayos kayo. Meron po akong nakitang post kanina na sa tingin ko ay magandang pag-usapan natin. Ito po, anong issue sa gobyerno ang pinakakakabahala para sa'yo ngayon 2025? Pero wag na po natin gawing 2025. Gawin na lang po natin na buong sa simula ng term ni BBM at sa kanya pong administration. Yun na lang po ang ating pag-usapan at bigyan ng opinyon. Pero dito po sa post na nakita ko, may nakalagay po dyan na crime, poverty, at corruption. Pero ang maganda pong unahin natin dyan, sige po, unahin muna natin yung krimen. Yung krimen po ngayon, sa aking pananaw, grabe po, di ba? Kasi po, nung panahon po ni former president, hindi naman po ganyan. Ngayon po, kabilaan ng kidnapping, kabilaan ng holdapan, tapos ho, drugs, di ba? Sobra-sobra ho, grabe po talaga. Sa aking pananaw po, hindi ko alam kung itong nasa PNP o itong yung mga nasa PNP po, ginagawa nila, yung tungkulin nila. Well, kagaya nga po ng nakikita ko, puro po sila publicity lang eh. Kagaya po nung sinasabi nila na bigyan ho ng pagkakataon itong mga nagda-drugs. Kasi ang dahilan lang daw nila nag-i-extend ng oras. At sa tingin ho ng mga pulis na to, eh, okay po yun. Di ba ho? Tsaka ho, ano yun, dagdag sa ekonomiya ng Pilipinas, ay naloko na. Di ba ho? Hindi ko ho maintindihan bakit nila sasabihin yun. Naloko na ho talaga. Di ba ho? Eh, puro publicity. Kagaya ho ni General Malbil. Tsaka ho itong si Ore. Tsaka ho itong yung spokesperson nila na hindi ho marunong magsalita. Salita lang ho ng salita. Pero kung naaalala nyo po, meron pong interview si ano po, si si Auntie Claire na sinagot niya yung nangyayaring krimen. Ito po, panoorin natin sabay-sabay. Dito sa PNP, bumababa daw po ang index crime, no, ang krimen sa ating kapaligiran, pero napapanood mo sinaksak na Koreano, hinold up, binarel, patay. Yung isang sumakay lang yung isang nagmamasada lang ng tricycle, pinagsasaksak. Yun, ospital. Nakita mo itong basag kotse ngayon. I mean, to be more pragmatic about this, parang hindi rin po sigurong makatotohanan yung sinasabi ng PNP na bumababa ang krimen pero ang amin nababalitaan at mapanood puro krimen. Mm. Yun na nga po sa nangyayari. Kaya yan din po yung pakiusap namin sa mainstream kasi po, ang na-news talaga yung mga isolated cases na tulad niyan. Kasi ako po, ngayon, paglabas ko sa bahay, wala naman ako nakikitang saksakan. Pagpunta ko dito sa palengke, wala naman ako nakikitang snatching. So, kung paano ito ipakita sa news, yun yung pumapasok din sa atin. Kasi nakikita natin Kaya sabi natin, sana nga rin po, maliban sa mga negative na mga news, makita din po yung ganda ng ginagawa ng gobyerno. So, yun din po yung pakiusap namin. Sabi ko nga, kung ganyan kagulo, sir, kung ganyan karami yung krimen, siguro talaga dapat na alarma na tayo. Chaotic na yung dating. So, kaya naniniwala ako na bumababa yung crime index niya. Because, yan po, siguro ang nakikita at nagre-reflect naman talaga. So, siguro isang tabi natin yung mga nakita na sa TV kasi yan talaga yung news nila. Isang beses na saksak, isang beses na buksan ng salamin or binasag yung salamin, news yan. Pero hindi naman lahat ng lugar nagbabasag ng salamin yung mga tao para magnakaw. Nakakatawa ho ito si Auntie Claire.
Hindi ko maintindihan kung saan niya nakuha yung sinagot niya kay Ted Filon. Well, ako po ang masasabi ko dun sa sinagot niya, hindi ko po alam kung sorry ho, no? Wala ho yata ito sa tamang pag-iisip. Kasi ho, kaya ko muna sabi yun, sasabihin mo ba naman, paglabas mo ng bahay, walang krimen, walang saksak. Di mo, parang kung sa akin ho, hindi ko talaga alam kung bakit niya sinabi yan o bakit niya gustong sabihin yan. Kasi po, bakit mo sasabihin yan on a national TV? Dapat ikaw, sabihin mo, meron po, oo. Di naman mawawala yan. Part yan ng buhay ng, alam niyo yun, part yan eh. Pero wag mong sasabing isolated case lang, sisisihin mo pa yung, kaya lumalabas yan, nilalabas ng mainstream media. Di ba po, ang maganda sana niya sinabi, nagdo-double time po sila, yan, PNP Chief, Marbil, itong si Torre, o kahit yung spokesperson ng PNP, na panatiliin yung ating bansa na tahimik na nilelesen nila yung crime. Hindi po eh. Ang pangit po doon, sinisisi niya pa yung mainstream. Parang kasalanan pa ng mainstream na inilabas nila yung krimen na nakikita ng tao. Di ba po? Kaya, tapos yung panghuli po sinabi niya, bakit hindi daw sinasabi ng mainstream yung magandang nagawa ng administrasyon? Naloko na talaga. May maganda ho bang nagawa? Wala naman ho talaga, di ba? Anong i-report ng mainstream media na maganda? Wala ho. Ang i-report nila, korupsyon. Kaya susunod ho yan, yung pag-usapan natin, yung korupsyon. Ayan, gutom, poverty. Yung 20 pesos na bigas, binawi. Di mo? Ito talaga to, si Auntie Claire, hindi ko alam kung pwede ho to, komedyante, di ba? Pwede rin ho to, stand-up comedian. Kasi ho, gumagawa siya ng impronto. Kumbaga, well, ako, sa tingin ko, sa akin kailangan ibalik ho natin yung kamay na bakal sa pulis para, alam niyo yun, yung mga kriminal, matakot. Kagaya ho, nung panahon ni former president, halos lahat ng dyan, takot. Di ba ho? Kasi ho, either mamamatay ka o papatayin ka. Di ba ho? Pero ngayon sobra, di ba? Wala akong grabe ho ang krimen sa Pilipinas. Di ba ho? Sobra po ang grabe sa ating bansa. Ako, pananaw ko dyan, maganda ho. Sana ho, bago sumagot si, si Yusek Claire Castro, sana ho, pinag-aralan muna niya bago niya sinagot. Hindi ko naman nung sinabing on the spot pinag-aralan niya. Yung po bang may sense yung sinabi niya sana? Hindi ho yung nagmukha na naman siyang katawa-tawa. Di ba ho? Susunod ho natin, ito naman, yun nga ho, yung poverty. Yan ho, sobra ho yan. Ang pangako ho ni BBM, may 20 pesos na bigas. Ala ho, inilabas ho, isang araw, 2 araw. Yun lang ho, wala ho. Di ba? Meron pa ho siyang video, tinanong siya, yung survey, pero ang sagot niya, wala tayong magagawa dahil mataas ang presyo ng bigas. Parang ganun ho yata yung sagot niya, di ba? Hindi ko maintindihan bakit siya sagot. Siguro ho, sorry na naman ho sa term, lango ho siguro, sumobra ho sa pulburon. Grabe ho, favorite niya ho yung pulburon, Grabe ho talaga. Kaya, yun nga ho, sana ho, yan, meron nga ho sila, di ba, yung, yung topic ko kasi na to, yung poverty, tsaka yung corruption, yun, magtatali ho sila Bakit ho? Kasi ho, yung pondo para sa mahihirap,
sa naghihirap, ninanakaw ho nung mga korap, 'di ba ho? Yung korapsyon ho, grabe, sobra ho. Kung meron ho isa kong video, panoorin po natin. Ito po, sinabi naman ni Anthony Taberna, panoorin po natin. Ang tanong, ito ang tanong. Ako ba ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? I-quote niyo po ako dito. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Sasabihin ko po sa inyo yan. Garapal. Kaya, kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na. Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman pati ng mga senador sa mga government projects. Pagka hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito, gusto kong sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Pero ngayon po, garapal po ang katiwalian sa pamahalaan. Garapan ang katiwalian sa pamahalaan. And if the President does not lift a finger, ibig sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Yan po yung sinasabi natin. Yun nga po, yun, pakinggan po natin si Mr. Anthony Taberna. Sinabi niya, garapal. Sobrang garapal. Di ba ho? Totoo ho yun, sobrang garapal. Ako, sa opinion ko, sobra ho talaga. Simulan na ho natin sa pinakamataas. Yan, si BBM. Ako, ang masasabi ko sa kanya, sinayang niya ho yung pagkakataong binigay natin sa kanya. Ang akin ho kasi, sana ginamit niya itong pagkakataon na to para itayo yung apelido nila o yung nagawa mali nung tatay niya. At least kahit ho papano, yun nga po, malinis kahit papano yung apelidong Marcos. Ang magbe-benefit din po niyan sila sana. Kung di ho siya ganyan, garapal, kurap, di ba, mahilig sa pulburon, sila hong mag-asawa, maayos ho. Baka ho ang susunod ng presidente, kung nasa tama sana yung ginawa nila, baka ho si Sandro. Ngayon ho, walang chance. Lahat ho ng tao galit sa kanila Kasi ho, sinayang nila yung pagkakataong ibinigay natin sa kanila. Di ba ho? Yun nga ho, kagaya ng sinabi ko, kung itong hindi ho selfish kung sana ho ito hindi naging selfish, baka ho, yung mga pamangkin niya, baka nga susunod pa, pwede silang tumakbo. Excuse me po, nakakapwesto ho sana sila. Ngayon ho, hindi. Sirang-sira ho sila. Kahit nga ho yung kapatid niya si Amy Marcos, si Senador Amy Marcos, wala ho sa survey. Laglag. Di ba? Kasi po, yung tao, ayaw na sa Marcos. Isipin nyo, 3 taon pa lang yan. Di ba? Yun nga, corruption, di ba? Sana ho, kagaya ng sabi ni Anthony Taberna, na kung siya mismo ang maglinis, si BBM, uunahin nyo yung kanyang pinsan buo. Pinsan buo ba o pinsan, basta yung pinsan nyo, si Tambaloslos. Ito hong grabing kurap din to. Di ba? Ambisyoso. Di ba? Yung ang masama ho dyan, yung sinasabi nila na nung mga kongresista na sinasabi nila na ito galing kay House Speaker Martin Romualdez. Ito galing to, pinamimigay. Hindi ho kaya sila nanaginip? Iyan ho, pera ng taong bayan. Hindi ho yan sa kanila. Di ba ho? Yan ho, pondo na yan, nakalaan para sa taong bayan. Hindi ho yung pagmamalaki nila galing kay ganito, galing kay speaker, bigay ni speaker. Hindi ho, di ba?
yan ho, talagang para sa ating mga kababayan, para sa atin. Yan ho, galing sa ating tax. 'Di ba ho? Sila ho, inilagay lang natin diyan para mamahala, 'di ba ho? Pero ito grabe ho, 'di ba, yung kagaya nga ho nung ano, yung nakaraan, yung budget, sobra ho yun, 'di ba? Sobra hong garapal yun, 'di ba ho? Ang unang-una hong garapal diyan, naku, hindi ko na ho sige ho, sabihin ko na. Pero ako ho, hino-hope ko matalo 'to. Matalo 'to kasi from nothing to something 'to, dahil ho kurakot, eh. Si tumatakbuhong mayor ng Marikina, si Stella Kimbo, 'di ba ho? Yung ako, sa mga ka-opinyon po nating na taga diyan sa Marikina 'no, ito lang ho yung sa'kin. Sa Kongreso, kurakot na 'tong babaeng 'to. Bibigyan niyo pa ba ng pagkakataon para mangurakot sa bayan niyo, 'di ba? Nakita niyo naka-Rolex, dati nagta-tricycle, ngayon mag-aarana ng sasakyan, 'di ba ho? Tsaka ho, may isa pang ano, napansin ako dito sa Kongreso. Ito ho, itong mga malalakas na ho ang loob na 'to, yung Makabayan Black, binigyan ho ng pagkakataong kunyari, ito ho, ito malalakas na loob, 'di ba ho? Kayo po mga ka-opinyon, ano po ang opinyon niyo? O yan, opinyon niyo po diyan sa ating pinag-uusapan ngayon. I-comment niyo lang po para mabasa natin lahat at, baka ho sa susunod meron tayong part 2 para pag-usapan natin 'yan. Pero ako po, yun nga po yung opinyon ko, grabe ho talaga ang korupsyon dito. Yan ho, yung ginamit nila, yung AKAP, MAIP, yung TUPAD, yung 30-30, 'di ba ho, grabe. Tsaka ang malupit pa ho dito kay BBM, lahat po ng ginawa na bill, ni former president, pinahinto niya po, 'di ba? Halos lahat. Yan na nga yung pagkakataon mo para, alam mo yun, iangat mo yung pangalan mo, hindi mo pa ginawa. Well, yun nga po, i-comment niyo lang po diyan mga ka-opinyon yung mako-comment niyo tungkol magiging opinyon, sorry ho, 'no, yung magiging opinyon niyo diyan at, pag-usapan po natin o bigyan po natin ng part 2 kung ano pong masasabi niyo diyan. Kung kayo po ba, kung ako po pala, matanong niyo, bibigyan ko po ng grade ito po yung mga nakaupo na administrasyon, bibigyan ko po sila 0, baka ho negative pa nga, eh. Eh, wala ho talaga. Grabe ho talaga 'to, 'to. Ang panghuli kong pong word, ngayon po nalalapit na ang ating botohan, vote wisely po 'no. Ako po, ang ikinakampanya ko po Duterte. Ako sa tingin ko po, may laban po tayo na sugpuin yang korupsyon na 'yan. Basta ho, 'wag lang natin silang iboto kasi ho, yung nasa alyansa gano'n din po ang gagawin niyan, nangungurakot, kasi malalaki din ho ang ginastos niyan, 'di ba? Yun lang po mga ka-opinyon. Salamat po. God bless you all.